Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling ipinakita ng Philippine Navy na hindi ito basta-basta uurong pagdating sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Sa isang insidenteng ikinagulat ng marami, 4 na beses na nagbigay ng radio challenge ang BRP Daegu Silang laban sa isang makabagong barko ng People's Liberation Army Navy ng China. At ang mas kapansin-pansin dito, ito ang unang pagkakataon na namataan sa West Philippine Sea ang bagong Type 054 Bravo class frigate ng China. Ibig sabihin, kahit gaano pa kabago at kalakas ang mga barko ng China, malinaw ang mensahe ng Pilipinas, hindi tayo magpapasindak at hindi tayo pasisiil sa sarili nating karagatan. Ayon sa ulat ng GMA News at mga ibinahaging impormasyon ng defense observers, nagsasagawa ng patrol ang BRP Daegu Silang nang mamataan nito ang Chinese frigate na CNS Qinzhou na may hull number na 555. Ang naturang barko ay kabilang sa pinakabagong Type 054 Bravo class frigates ng People's Liberation Army Navy. Ang Type 054 Bravo ay itinuturing na upgraded version ng naunang Type 054 Alpha na matagal nang ginagamit ng Chinese Navy. Mas moderno ito, may bagong radar systems, pinahusay na sensors, at mas advanced na combat management systems. Kaya naman ang pagkakita rito sa West Philippine Sea ay agad na nakatawag ng pansin sa mga defense analysts. Ngunit sa halip na umatras o umiwas, isinagawa ng BRP Daegu Silang ang karaniwang protocol ng Philippine Navy sa pagharap sa mga dayuhang sasakyang pandigma na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 4 na magkakasunod na radio challenge ang ipinadala ng BRP Daegu Silang sa Chinese warship. Layunin nito na ipaalala sa panig ng China na sila ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at na ang kanilang presensya ay mahigpit na binabantayan ng ating hukbong dagat. Ang insidente ay naganap sa humigit kumulang 30 nautical miles sa timog kanluran ng Palawig, Zambales. Bahagi pa rin ito ng exclusive economic zone ng bansa sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kasabay ng pagkakakita sa Chinese frigate ay namataan din ang isang barko ng China Coast Guard na nasa kalapit na lugar. Hindi na bago ang ganitong taktika ng China kung saan kadalasang magkasamang kumikilos ang kanilang Coast Guard at mga barkong pandigma upang ipakita ang kanilang presensya sa pinag-aagawang karagatan. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan upang mabawasan ang determinasyon ng Philippine Navy. Ang BRP Daegu Silang, na kilala rin bilang FFG-7, ay isa sa pinakabagong barkong pandigma na inaasahang magiging bahagi ng pinalalakas na fleet ng Philippine Navy. Bagamat nasa mga unang yugto pa lamang ng pagpasok nito sa serbisyo, malinaw na nakikita na ang mahalagang papel nito sa pagpapatrolya at pagtatanggol sa karagatan ng bansa. Ang simpleng pagbibigay ng radio challenge ay maaaring ordinaryong proseso lamang sa pananaw ng iba. Ngunit sa larangan ng military operations, napakahalaga nito. Ito ay malinaw na pahayag na hindi kinikilala ng Pilipinas ang anumang pagtatangka ng ibang bansa na balewalain ang ating mga karapatan sa loob ng exclusive economic zone. Sa madaling salita, bawat radio challenge ay nagsisilbing paalala na may soberanong karapatan ang Pilipinas sa mga yamang dagat at karagatang sakop nito ayon sa pandaigdigang batas. Mas naging interesante pa ang insidenteng ito dahil unang beses na naitala ang pagpasok ng Type 054 Bravo class frigate sa West Philippine Sea. Maraming defense experts ang naniniwalang bahagi ito ng mas malawak na pagpapakita ng kakayahan ng Chinese Navy. Sa mga nakaraang taon, mabilis na pinalawak ng Beijing ang kanilang hukbong pandagat at nagpakilala ng mga bagong klase ng barko, kabilang na ang mga aircraft carriers, destroyers, submarines, at mga makabagong frigates. Ang CNS Qinzhou na may hull number na 555 ay isa sa mga pinakabagong unit ng Chinese Navy. May kakayahan itong magsagawa ng anti-air warfare, anti-submarine warfare, at anti-surface operations. Dahil dito, itinuturing itong isa sa mga pinaka-advanced na frigates ng China sa kasalukuyan. Subalit sa kabila ng teknolohiyang taglay nito, hindi natinag ang BRP Daegu Silang. Para sa maraming Pilipino, ang eksenang ito ay simbolo ng lumalakas na kumpiyansa ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol sa pambansang interes. Hindi man may kumpara sa laki ng Chinese Navy ang kasalukuyang kakayahan ng Pilipinas,
unti-unti namang lumalakas ang kakayahan ng ating sandatahang lakas dahil sa modernization program. Sa mga nakalipas na taon, nakatanggap ang Philippine Navy ng mga bagong barko, missile systems, at iba pang kagamitan na nagpapataas sa kakayahan nitong magsagawa ng maritime security operations. Bukod dito, patuloy rin ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa iba't ibang kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos, Japan, Australia, at South Korea. Ang mga joint exercises at defense cooperation agreements ay nagbibigay ng karagdagang kakayahan sa ating mga sundalo upang maging handa sa iba't ibang hamon sa rehiyon. Samantala, patuloy namang pinaninindigan ng Pilipinas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsabing walang legal na basehan ang malawak na 9-line claim ng China sa South China Sea. Bagamat hindi kinikilala ng Beijing ang naturang desisyon, nananatiling mahalagang pundasyon nito ng posisyon ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Sa katunayan, paulit-ulit na ipinapaalala ng pamahalaan na ang mga hakbang ng Pilipinas ay naaayon sa international law at sa UNCLOS. Kaya naman ang mga patrol ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay bahagi lamang ng normal na pagpapatupad ng ating mga karapatan sa loob ng Exclusive Economic Zone. Sa panig ng China, madalas nilang igiit na bahagi umano ng kanilang teritoryo ang malaking bahagi ng South China Sea. Ngunit para sa Pilipinas at sa maraming bansa sa mundo, ang usapin ay dapat lutasin alinsunod sa pandaigdigang batas at hindi sa pamamagitan ng pananakot o pagpapakita ng lakas militar. Ang naging aksyon ng BRP Diego Silang ay patunay na handang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa mapayapang paraan. Walang agresibong hakbang, walang pagpapakita ng puwersa, ngunit may matatag na paninindigan na ipinaabot sa pamamagitan ng 4 na radio challenge. Ito rin ay isang malinaw na mensahe na ang Philippine Navy ay patuloy na nagbabantay at hindi nagpapabeya sa ating karagatan. Habang patuloy na dumarami ang mga insidente sa West Philippine Sea, lalong tumitindi ang pangangailangan na palakasin pa ang kakayahan ng ating hukbong dagat at hukbong panghimpapawid. Ang pagkakaroon ng modernong kagamitan at sapat na kakayahan ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kabilang banda, mahalaga ring mapanatili ang diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa mga hindi pagkakaunawaan. Sapagkat ang layunin ng bawat bansa ay hindi digmaan kundi kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na katulad noon ang Pilipinas. Sa bawat patrol ng ating mga barko, sa bawat paglalayag ng Philippine Navy, at sa bawat radio challenge na ipinapadala sa mga dayuhang sasakyang dagat, ipinakikita ng ating mga marinong Pilipino na handa silang gampanan ang kanilang tungkulin. At sa pagkakataong ito, kahit isa sa pinakabagong frigates ng China ang kanilang nakaharap, hindi sila nag-atubiling ipaalala kung sino ang may karapatan sa bahaging iyon ng karagatan. Dahil para sa ating mga mandaragat, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kabago ang kaharap na barko. Ang mahalaga ay malinaw ang kanilang misyon. Protektahan ang karapatan ng Pilipinas. At ipakita sa buong mundo na ang bansang ito ay hindi nagpapasindak. Hindi nagpapasakop, at higit sa lahat, hindi kailanman papasisiil.